alamin natin yung aking karanasan dito po sa Yangko Elementary School. Narito po ang report. Bago pa lang, namulat ako sa kahalagahan ng disiplina at pagsusumikap. Oras na examination, magpapagising ng madaling araw yan. Hindi siya nag-aaral ng basta sa madaling araw siya, nagpapagising siya. Hindi siya nagre-review, parang fresh mind daw siya. At sa aking pagpasok, sinisiguro kong lagi akong handa. At saka masigla siya, hindi sa yung sabihin mong lagi lang nakaupo lang, na hindi siya nagpa-participate. Talagang siya, active siya. Meron na nakatagong talino, kahit grade 1 pa lang siya. Sa mga paligsahan tulad ng essay, storytelling at declamation, ako po ang napipiling pambato. Saksi nga rito ang aking #1 fan, ang aking nanay. Si Arnold, nung maliit, napapadala sa ibang eskwelahan, lalaban siya. Sabihin na natin, stage mother ako, lahat ng mga kasali si Arnold, kasama ako niyan. At sa una kong sabak, ang teacher ko noong grade 1 ang sumuporta. Storytelling contest. Yung siguro yung first na sinalihan niya. Kaya lahat nung pinaglaban-laban sila magmula section 1, section 2 hanggang section 6, siya yung lumabas na #1 sa grade 1. Kaya siya yung outstanding grade 1. Pero syempre tulad ng normal na mag-aaral, may tinatago rin akong kapilyuhan. Medyo may kakulitan din ng konti, pero kontrolado naman. Sa kabila nito, sinikap ko pa rin unahin ang pag-aaral para matupad hindi lang ang aking pangarap, kundi pati na rin ang mga taong nagmamahal sa akin. Very proud ako kung ano yung kung ano yung mga naabot niya. Alam ko naman na ang dami niya nang na-receive na award. Ang pangarap niyan, talagang tutok siya na mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Alam niya kasi na mga partidis ko, may kaya sa buhay. Parang kumbaga sa wala ka, di ba? Parang ini-small ka. Kaya nangako siya sa daddy niya na darating ang araw, kikilalanin niya ang pamilyang Clavio. Kaya proud ako sa anak ko na tinupad niya. Lahat ng anak ko tinupad ang mga pangarap ng daddy nila. Maski wala na daddy nila, natupad. Okay, maraming salamat.